Bago po natin simulan, nais ko muling i-recognize ang bawat magigiting natin mga leaders na bawat local churches na mayroon po tayo at gayon din naman sa mga outreach po natin. Mayroon po isang local church tayo na hindi po nakarating at yan po ay ang Mindanao. But sila po ngayon ay naka-online at tayo po ay sinusubaybayan ang kaganapan ng ating po 17 years anniversary. Kaya nare-recognize ko ang ating local church sa lugar ng Lambayo at sa Quirino, sa Sultan Kudarat. Palakpakan natin ang Panginoon. At lahat ng mga nabanggit kanina ng ating mga tagapagsalita, tagapagpakilala, hindi ko na iisa-isahin kayo. Nire-recognize kayo ng Diyos dahil kayo ay naririto at sama-sama tayo. The big one ang kailangan na malaman ninyo. Amen! Amen? Praise in the name of Jesus. Okay. Simulan po natin ang ating pong pagpapaunawa sa tinatawag nating the big one. Medyo hindi po kumunik yung aking laptop, kaya dito na lang ako sa cellphone. Okay? Ngayon, kung mapapansin po natin sa ating nakalagay na sa streamer, ay malaking-malaki sa maraming letra ang salitang big one o the big one. Ano ba ang relevant nito sa pagdiriwang na ito ng ika-17 anibersaryo? Maliwanag po ang sinasabi diyan. Ang the big one ay yung unang iniwan o mga iniwan ng Panginoon para sa atin. Unang-una yung salitang the big one, gaya kanina ng tagapagpakilala, sabi nga ay parang related kung baga sa isang lindol. Kasi marami tayong napapakinggan na mayroon the big one na darating sa bansa natin o sa ibang mga bansa. So kung dumating, alam natin na ito'y malakas, na ito ay may power, na bawat mga building, lupa, mga bahay, o lahat ay maaari pong mawasak dahil malakas ang bigwan na darating. Yan po ay sa tinatawag natin kalagayan ng mundo natin. Ngayon, ano yung kailangan natin maunawaan? Ano ba yung big one sa ating mga Kristiyano, sa ating mga lingkod ng Panginoon? Nais kong magbigay ng ilang illustration sa ito. Alam natin na ang Panginoong Hesus ay siyang isinugo ng Diyos sa ating mga tao. At ang layunin ng Diyos, huwag tayong mapahamak kung hindi magkaroon tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Tama po ba? Amen! Yung salitang big one ay mababasa natin yan sa aklat ng Mateo chapter 28 verse 2. Kasi yung senaryo po doon ng ang Panginoong Hesus namatay at nilagay sa libingan na may takip na bato. Kumbaga sa ay hindi pa yun yung mga nitsong nakagaya natin. At nang dalawin ni Maria at ang kasama pang isang Maria ay nakaranas ng tila ba isang lindol na malakas. At ang takip ng libingan ng Panginoong Hesus ay nabuksan. At doon nakita ng dalawang Maria ang isang anghel na nagsalita sa kanila. Sino ang hinahanap niyo? Si Jesus ba na namatay? Nabuhay na siya. Kaya tingnan ninyo,
wala na siya sa loob ng libingan. Amazing. Nakamamangha. Isang bagay na pinapaunawa sa atin na ang Panginoong Hesus ang siyang dakilang pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Ang maraming bagay para sa mga tao na katulad natin ay magkaroon ng benepisyo na galing sa Diyos. Kaya nga sinasabi po diyan, ang bigwan ay para iligtas, saving, para pagalingin, healing, at gayon din naman para ilidin ang mga people. At ito ay magkaroon ng pagbabago o transformation. Yan po yung bigwan na gusto ng Panginoon na gawin natin. At ito'y magagawa natin ang mag-save, mag-heal, ganun din naman mag-leading sa mga people para sa transformation nila sa pamamagitan ng dakilang atas ng Panginoon sa kanyang mga lingkod. At ito yung tinatawag natin the Great Commission. So, ibig sabihin, ang ating ngayong tinutukoy na bigwan, walang iba kung hindi yung Great Commission ng Panginoong Hesus sa atin. Nung panahon yun, ang kanyang mga alagad, ang kanyang inatasan, matapos na siya mabuhay na maguli, nakasama niya yung 11 apostol. Kasi yung isa sumuway, nagkanulo sa Panginoon. Kaya nang mabuhay na maguli ang Panginoong Hesus, yung 11 yun ang kanyang nakadaupang muli at inatasan ng dabigwan. Ano ang sabi ng Panginoon? Mateo chapter 18. Narito, ibinigay na sa akin ang kapamahalaan sa langit at sa lupa. Kaya ngayon, gawin ninyo mga alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ituro ninyong ganapin ang lahat ng mga itinuro ko sa inyo. At narito, ako'y isa sa inyo hanggang sa katapusan ng mundo nito. Yan po ay siyang kapahayagan ng Panginoon. Ngayon, wala na yung mga apostol na binigyan ng atas ng Panginoon. Hindi ba yun magpapatuloy? Magpapatuloy po yun sa pamamagitan natin na tumanggap na nampalataya sa ating Panginoong Hesus. Kaya nga tinawag tayo ng mga anak rin ng Diyos, nang tayo sa magpalataya kay Kristo, nang tanggapin natin siya bilang Panginoon, tagapagligtas, tagapagpagaling, tagapagbago sa buhay natin. Kaya ngayon, tayo ngayon ang inaatasan ng bigwan. Sa kasalukuyang panahon natin, alam natin na may nagawa na ang JCF-CTP. 17 years na tayo ngayon. Kung ating papansinin, mayroong impact ang nangyayari sa ministry nito. Sa loob ng 17 taon, may mga buwan pa na kung saan ay masasabi natin naging balakid at yan ay pandemic. Pero nakita natin, hindi mapigilan ang paglago ng maraming mga tao na iniligtas o maliligtas at binibigyan ng kagalingan ng Panginoon. At yay sa pagpagitan ng mga manggagawa niya sa kanyang lupasan. Natatandaan ninyo nang ang Panginoong Hesus ay pumunta sa kanyang bayan. Doon ay nagpagaling siya. Gumawa ng maraming himala.
kasama yung mga alagad. Pero nakita niya, marami ang mga tao na tila litong-lito, na walang paroroonan, na sinabi ron ay tila walang pastol na nangangasiwa. Gaano ang sinabi muli ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad? Marami ang aanihin, ngunit kukunti ang makaani. Kaya ano sabi ng Panginoon? Idalangin ninyo na magpadala ng maraming mang-aani. Ano ang relevant, ano ang kahulugan nito sa buhay natin ngayon? Tayo ngayon ay inaatasan, hindi lamang yung mga leaders natin na narito ngayon, kung hindi lahat tayo na tumanggap sa ating Panginoon, meron tayong tungkulin, meron tayong gampanin bilang ito'y atas ng ating Panginoon. Yung makapagligtas tayo, yung makapagpagaling tayo, yung magkaroon ng transformation yung maraming mga tao. Hindi dahil sa ating galing, kung hindi sa pagsunod natin sa Panginoon, binibigyan tayo ng authority, tulad rin ang sinabi ng Panginoon, kung paano ibinigay sa kanyang authority sa langit at sa lupa, kayo din naman ibinibigay niya ang authority sa bawat sumasampalataya at naglilingkod sa kanya. At kayo walang iba kundi kayo, ako, tayong lahat. Maliwanag po ba? Sa ating paglilingkod, magkaroon lang po ako ng kaunting throwback sa ministry natin. Dati ang ating paglilingkod ay kung ano yung gusto natin na gawin sa ating mga iglesia o sa ating mga local church. Kung paano nakinagis natin yung ganitong bagay na ginagawa natin, gano'n na rin din ang ginagawa natin. Pero dahil na mayroong atas ang Panginoon sa atin, mayroong big one na inaatas ang Panginoon sa atin. Ano ang ibinigay sa atin at ipinaunawa? Binigyan tayo ng vision. Binigyan tayo ng pangitain. Binigyan tayo ng pangarap ng Panginoon. Amen? Kasi mahalaga po yung salitang vision. Mahalaga yung pangarap. Mahalaga yung magtagumpay tayo. Kasi ang sabi ng Bible, kung wala tayong vision, mapapahamak tayo. Sabi nga ng Proverbs chapter 29 verse 18, kung saan walang pangitain, ang bayan ay sumasama. Ngunit siyang nag-iingat ng kautusan ay maligaya siya. Atas po sa atin ang Great Commission. Atas po sa atin yan ang vision ibinigay sa atin. Matulungan natin ang maraming mga tao para sila'y maligtas, para sila'y magkaroon ng kagalingan, hindi lang pisikal, kung hindi higit sa lahat, yung kanilang buhay at pagkatao, para mabago ang kanilang pagkatao sa mundo nito. Yan po yung ating life, yan po yung ating task. Nagawa natin. Pero ang tanong, meron bang intensity? Sa loob ng, I think, 2016 or 2017 na nagsimula tayo ng tinatawag na sistema na kung saan ay pinuunawa sa atin ang vision. Nagawa natin. Kaya nga, tingnan ninyo ang ating mga katabi ngayon, marami rin tayo. Hindi pa nga yan lahat eh. Maaaring sa lugar ng Parañaque, kahit naririto sila, ang ating video, maaaring hindi lahat pa ay nandirito. Hindi pa natin masasabing 100%. Maaaring ang Pulo, Valenzuela, naririto, pero hindi pa natin masasabi na 100% na naririto. Or sa lahat ng mga local churches. Kaya itong nakikita rin yung bilang na yan,
ay isa na sa mga malaking bagay na nakikita ng Panginoon upang yung the big one, through the Great Commission ng Panginoon, mapagtagumpayan natin yung pangitaing ibinigay sa atin. Amen? At hindi lamang yung vision. Kung hindi yung mission, iba po yung vision at yung mission. Ang vision natin, yung pangitain natin, yung nakikita natin, yung pangarap natin. Pero yung mission, yan po ay paglalakbay, paghayo, pagbabahagi ng salita ng Diyos, hindi lamang sa loob ng tahanan o sa loob ng church, kung hindi sa mga taong nasa labas, upang sila'y maligtas, upang sila ay magkaroon ng kagalingan, at upang sila ay magkaroon ng pagbabago. Amen? Ang tanong sa bawat sarili natin, gaano ka-intensity ang ginagawa natin ngayon sa mission? Eh baka yung mission natin dito lamang sa, sabihin natin, Luzon, North and South. Eh baka marami yung mga tinawag, naglingkod, nagproseso, nakatapos, pero nananatili pa rin sa kanilang mga kinaroroonan kung saan sila itinalaga ng Panginoon. Hindi po nais ng Panginoon na manatili tayo sa ating comfort. Dapat humahayo tayo bilang misyon natin sa Panginoon. Tulad ng sinabi ng Panginoon, ang daming aanihin, marami ng hinog, ang bukiri ng Panginoon. Pero litong-lito ang maraming mga tao. Dahil bakit? Walang makakalaga, walang mag-aani sa kanila upang sila ay maligtas, upang sila ay gumaling, at upang sila ay mabago. Amen? Kaya mahalaga po yun. Sabi rin ng Marcos chapter 16, verse 15, nasabi rin doon, ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. Mission po yan. Hindi yan to suggest lang natin. Mission po yan. Hindi lang sa kapitbahay natin. Kung hindi, simulan natin ang misyon ng bawat isa mismo sa pamilya mo, sa pamilya natin, para sila ay maligtas, sila ay magkaroon ng kagalingan, at sila ay magkaroon ng pagbabago, at tayo ay sama-sama maglilingkod sa Panginoon. Kapag nangyari po yun, ano ang impact mo? Parang ang lindol, merong intensity 1, intensity 3, 4, 5, and 7. Baka kayo ng intensity pa lang natin, kung ihahandin sa earthquake, baka intensity pa lang tayo yung nagagawa natin sa ating ministry. Hayaan natin na umabot tayo doon sa maximum intensity na talagang wawasak, gigiba ng maraming dapat na maligtas at maraming dapat umaling at matransform ng kanilang mga buhay. Kaya po yung the big one, inihahambing natin, isang malakas, isang matinding, ika nga ay pagwasak sa kasamaan ng mundo ito para dalhin natin sa kaliwanagan. Amen? Mission po natin yan. Ngayon, nalaman natin yung vision at mission. Hanggang doon na lang ba? Kung makikita natin sa ating mga sarili ngayon, sa ating mga local churches, sapat na ba yung nangyayari sa inyo ngayon? Kontento na ba kayo? Kontento na ba kayo? Kontento na ba tayo sa kabuuhan ng JCFCGP? Kung akong tatanungin ninyo bilang katiwala sa iglesia nito, hindi pa po ako kontento sa nakikita ko sa iglesia nito na pinagkatiwala sa akin.
Bakit? Hindi kaya mo na mag-isa yung gusto ng Panginoon. Kaya natin yung gusto ng Panginoon na matupad natin kung tayo'y magsasama-sama at magiging isang malaking bahagi sa Great Commission ng ating Panginoon. Amen? Meron pa akong ibabahagi sa inyo na kung saan ay mahalaga na kung tayo may vision, na kung tayo may mission, dapat magkaroon din tayo ng tinatawag na mature faith, steadfast servant. Magkaroon tayo ng hinog na pananampalataya. Pag sinabing hinog, aanihin na yun. Pwede na yun. Bakit natin kailangan na mature yung ating mga pananampalataya? Kasi nararanasan natin, nagiging immature ang pananampalataya ng isang lingkod ng Panginoon. Nagiging immature ang pananampalataya ng mga believers ng ating Panginoon. Bakit? Dahil sa takbo ng sanlibutan ito, dahil hindi sila nagkaroon ng isang matapat na paglilingkod sa Panginoon. Kaunting bagay na dumana sa kanilang buhay, bumabagsak ang pananampalataya nila. Dumarating ang maraming mga balakid problema sa iba't ibang kaparaanan. Bumabagsak ang kanilang pananampalataya. Kaya kung bumagsak ang pananampalataya natin, nagkakaroon tayo ng immaturity faith. At kung immaturity ang ating pananampalataya, ang sabi na, para tayo mga sanggol, mga bata, kailangan pa palaging gatas ang ating iinumin o makainin. Tulad tayo ng alon sa dagat, na kung saan hipa ng hangin ay doon sila. Ganun din sa ating Kristiyanong pamumuhay, kung saan masaya, kung saan napapaluguran siya, dito ako, dito kami. Ang nakalulungkot, lalo na yung sinasabi, dito ako nakikinabang, kaya dito ako nananatili. So kapag ganun po ang naging mindset natin sa paglilingkod bilang servant ng Panginoon, yung pananampalataya, mature ba? Hindi mature. Immature. Dahil kaya pang dalahin ng mga bagay sa mundo ito, yung pananampalataya. Kaya nga sinabi ng Roma chapter 12 verse 2, layuan na ninyo ang takbo ng sanlibutan ito. Magbago na kayo ng mga pag-iisip ninyo, yung pag-iisip na magiging kalugod-lugod sa Diyos. Amen po ba? Maliwanag po ang Biblia ang nagsasaysay sa atin. Kaya kung ayaw natin na magkaroon ng immaturity faith, gawin natin ang mga bagay na gusto ng Panginoon. Ano yung sinasabi ng Colossus chapter 1 verse 20? Kung tunay na kayo'y namamalagi, nananatili o nababaon sa inyong pananampalataya at matibay at di makilo sa pag-asa sa ebanghelyo ng inyong narinig na pinapangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit. Kaya kung mahalaga yung pananampalataya, kailangan tayo nasa maturity ng pananampalataya natin. Dumaan man ang unos, dumaan naman ang bagyo, kung matibay ang pananampalataya mo, hindi ka matitibay. Amen? Diba yung sinasabi nga na nagtayo yung matalino ng poste, inihukay niya sa buhaginan bilang ito yung isang pundasyon at yung isa naman ay pinundasyonan ng bato. Sa isang matalino na nagtayo, yung nagtayo na pundasyon ay bato, dumaan ang bagyo, dumaan ang unos, hindi ito nagiba.
Amen? Ganun din sa pananampalataya natin. Kung matibay yung pananampalataya natin, kung mature yung pananampalataya natin, hindi tayo mag-aalala sa mga bagay na nararanasan natin, na akala natin, wala nang magagawa, wala nang mangyayari sa atin. Tandaan natin, mga kapatid, mga anak sa Panginoon, habang mature ang pananampalataya, habang matibay ang pananampalataya, at ikaw ay hindi makilos bilang lingkod ng Panginoon. Anong sabi ng Philippians chapter 4, verse 13? Magagawa natin ang lahat ng bagay dahil may magpapalakas sa iyo. Walang iba kung hindi ang Panginoon. Amen? Kaya kung tayo tumaraan sa mga difficulties, mga hindrances, mga trials, gamitin natin yung pananampalataya natin na maging mature. Kaya nga kahit sa pagkilos ng dyablo, ng kaaway natin, di ba ang sinasabi ng 1 Peter chapter 5 verse 8, ang kaaway natin o ang dyablo ay tulad ng isang liyong umaatungal na humahanap ng masisita, humahanap ng butas. Pero ano sinasabi at inaaral doon sa verse 9? Labanan ninyo siya ng pananampalataya at magtatagumpay kayo. Magtatagumpay kayo. Amen. Maliwanag po yun na sinasabi ng Ebanghelyo. Kaya kailangan ay meron tayong matured faith. Meron tayong bilang steadfast servant. Pag sinabing steadfast, not movable, matibay. Amen? Hindi yung salita lang nabubuwal na. Hindi lang yung komento nawawala na. Nabigyan lamang ng komento, wala na. Kailangan inubabol yung ating tinatawag na paglilingkod bilang isang servant. Hindi nakikilos sa mga bagay na nangyayari sa ating mga kapaligiran. Number 2, trust in the Lord in all things to do. Magtiwala tayo sa Panginoon sa lahat ng gagawin natin. Hindi yung magtiwala tayo sa sarili natin, sa gagawin natin. Ang sabi dito, magtiwala kayo sa Panginoon sa lahat ng gagawin ninyo. Di ba ano ang sinasabi dyan sa Proverbs chapter 5 o chapter 3, verse 5? Tumiwala kayo sa Panginoon ng buong puso at huwag kayong manalig sa iyong sarili karunungan o kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang inyong mga landas. Kapag nangyari po at nagawa natin itong mga sinasabing ito, yung the big one, tinanggap mo. Bakit? Hindi ka lumakad sa paglilingkod ng sarili mong karunungan ng ginamit. Hindi ka gumawa ng isang bagay na akala mo yung gusto mo ang masusunod, hindi ang gusto ng Panginoon. Yan ang sabi rito, magtiwala tayo sa Diyos. Trust in the Lord with all our heart. At hindi sa ating mga sarili, karunungan o kaalaman. Kaya nga lahat ng gagawin natin sa ating mga leaders, sa mga members natin, bawat gagawin natin, ipagkatiwala natin sa Panginoon. Amen po ba? Kaya kapag ito po ay nagawa natin, pinapractice po natin, ina-apply natin sa ating mga buhay, the big one is you. At hindi ka pababayaan ng Panginoon. And the Great Commission of Jesus Christ, you will fulfill dahil sa pagtitiwala mo sa Panginoon. Naunawaan po ba? Number 3,
produce more servant leaders to arise the kingdom of God. Kaya nga po meron tayong discipleship na minsan doon lamang marami na ang lumalaglag ang pananampalataya. Na doon sa mga pagpo-process natin sa ating mga paglilingkod, wala nang tibay ang isang lingkod ng Panginoon. Umaayaw, umaatras, dahil hindi niya gusto ang ginagawa niya o pinagagawa sa kanya ng Panginoon. Nangyayari po ba yun? Hello? Nangyayari yun, aminin man ninyo't hindi. Mismo sarili ninyo, sarili natin ang nakakaalam kung anong nangyayari. Nang magkaroon tayo ng proseso na nakita natin naging epektibo sa ating iglesia at nakita natin ang resulta, marami pa rin ang nagdadaw, marami pa rin ang umaayaw, marami pa rin ang hindi naging matibay sa pagsunod ng proseso na binigay sa atin ng Panginoon. Naalala ko ng mga panahon na ako'y naglilingkod. Way back 1991, nang tawagan ako ng Panginoon. 1992 or 1991, last month, I think September din yun. Hindi ko lang matanda mo anong fixed date ko. Buwan ng aking pong baptism. Tumagal ako ng 1 year. Maatin lang. Pupunta lang sa mga church. Mayroon. Pero never ko na tinanggap pa yung sinasabing mahalaga na bautismo sa Panginoon. Kaya nga nung sinasabi rin sa atas ng Panginoon Jesus, bautismo ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, na kanilang ganapin ang lahat ng mga itinuturo ko sa inyo. Tinuturuan tayo, pinag-aaral tayo. Kaya kung gusto natin na maging bigwan sa harap ng Panginoon, ganapin natin yung ibinigay sa ating proseso na nakita natin epektibo sa iglesia na mayroon tayo ngayon. And Jesus Christ Fellowship Church of God, Philippines. Amen? Marami ang patotoo ng bawat churches natin. Ilang bilang noon, ngayon, marami ng bilang. Noon, existing lamang ang church. Pero ngayon, nagkakaroon ng tinatawag ng outreach church. Ibig sabihin, may growth, may impact, at yan ay sa pamagitan ng the big one, which is the Great Commission of our Lord Jesus Christ. Amen? Kaya maliwanag po yun tulad na sinasabi na nga ng Marcos chapter 3 verse 14, na naghalal ang Panginoong Hesus ng 12 upang sila ay makasama o makisama sa Kanya upang sila ay subuin niyang magsipangaral. Pero hindi po tayo Sa panahon natin ngayon, kaya tayo tinuturuan, kaya tayo nagdi-disciples para makasama natin upang magkaroon ng katuparan at the big one, that is the Great Commission ng ating Panginoon. Maliwanag po ba? So sa inyo po lahat ng mga leaders na narito, unawain ninyo, hindi lang tayo noon, mananatili lang ngayon, kung hindi, kailangan magkaroon tayo ng intensity tulad ng isang linggo sa mga darating ng mga taon ng ating mga paglilingkod. Pag-ibayuhin pa natin. Amen? Kaya nga sabi po rito sa aking guidelines, sabi nga, ang isang lingkod ng Panginoon ay kailangan, una, willingness. Pangalawa, may commitment. Pangatlo, may obedient. Pang-apat, faithful. At panlima, rooted. At pang-anim, steadfast sa kanilang pagiging servant. Kapag itong anim na ito, napapractice natin sa ating mga buhay bilang lingkod ng Panginoon,
magagawa po natin the big one na ibinigay sa atin ng Panginoon, which is the Great Commission. Yung vision magagawa dahil bakit? Ito ay isang mga palatandaan kung isang lingkod ng Panginoon ay willing, may commitment, may obedient, may katapatan o faithful, rooted, at steadfast. Magagawa po natin the big one, yung vision natin sa ating Panginoon. Amen? Kaya kailangan po natin yan, okay? Ano pa yung sinasabi nito? Maging fruitful leaders. Maging mabunga. Ang leaders po kasi, kaya nga leaders may inililid na people. Tama po ba? Eh kung tayo leader, na kategori lang leader natin, wala naman tayo inililid na people, yung pagiging leader mo ay hindi fruitful. Tama po ba? Kaya nga sabi nga ng John chapter 15 verse 4, manatili kayo sa akin at manatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Kayo din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. May puno tayo na kinakapitan. At tayo yung mga sanga na kung hindi tayo mananatili sa puno na nakakabit, hindi magbubunga ang sanga. At yan ay walang iba ang hindi. Amen? Ano sabi ng verse 5? Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin ay ako'y sa kanya. Ang siyang nagbubunga ng sagana sapagkat kayo'y walang magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Kaya pag humiwalay po tayo sa puno, wala tayong magagawa. Kapag humiwalay tayo sa nagbigay ng big one na dapat natin mapulpil, walang iba kung hindi ang Great Commission. Wala tayong magagawa. Amen? Ang puno natin ay hindi yung punong leader natin. Ang puno natin, walang iba kung hindi ang Panginoong Jesus na nag-atas ng dakilang atas, walang iba kung hindi ang Great Commission. Ang Panginoong Jesus, ang puno natin, dahil siya lamang yung kaisa-isa at bugtong na anak na ibinigay sa atin ng Diyos upang ang sino bang sumampalataya huwag mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang. That is the big one na kailangan natin makuha. Amen? Hallelujah. Ito po, mahalaga nito, yung pang-apat. All diligence adding to your faith. Kaya na sinabi nga natin kanina, yung pananampalataya natin kailangan maging mature. Eh bakit nagkakaroon ng immaturity? May pananampalataya tayo pero alam natin na nagiging immaturity. Kaya kailangan mayroon tayong idagdag doon sa ating mga pananampalataya. At yan ay matatagpuan natin sa aklat ng 2 Peter chapter 1 verse 5 to 8. Sinamarize ko lang po yung idadagdag natin. Kasi ang sabi po dito, idagdag ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan. Kung hindi tayo magaling, anong idadagdag mo sa pananampalataya? At paano tayong gagaling kung immature naman yung pananampalataya mo? Amen? Kaya kailangan malaman natin yung dapat natin gawin. Kailangan maging hinog yung pananampalataya mo. Kailangan nakabaon yung pananampalataya mo. Kailangan matibay yung pananampalataya mo. At kung ito ay nasa iyo, sabi rito, mayroon kang kagalingan bilang lingkod ng Panginoon. Ano ba yung dapat natin idagdag? Kaalaman. Marami minsan tayo hindi pa naunawaan na kahit na tayo ay palagi sa loob ng church, nakakapakinig ng Ebanghelyo ng Panginoon, pero marami pa tayong hindi naunawaan. Amen? Kaya kailangan idagdag natin na magkaroon tayo ng kaalaman sa pananampalataya. Pangatlo, yung pagpipigil. Diyan po bumabagsak yung maturity o yung mature faith
ng maraming Kristiyano. Dahil sa kanilang mga hindi pagpipigil, sa kanilang pagiging lingkod ng Panginoon, wala silang pagpipigil sa maraming bagay. Pero kailangan natin idagdag ang pagpipigil sa pananampalataya. Ano yung pang-apat? Pagtitiis. Kailangan may katiyagaan tayo, may pagtitiis tayo. Para ngayon, walang aircon tayo eh. Kaya maaaring sabihin natin na, ang init. Diba? Kapag ganun ang naging isipan natin, ang pinapahalagahan mo lamang yung gusto ng sarili mo, hindi yung gusto ng Panginoon kung bakit ka naririnig. Yun po yung katotohanan. Amen? Kapag nireklamo na yung nakikita mo, yung nararamdaman mo rito, na hindi ka komportable, napapairal mo yung sarili mong gusto, hindi yung gusto ng Panginoon. Tandaan natin mga kapatid, kahit tayo ay nasa kainitan o ano man ang kalagayan natin, na tayo sama-sama para sa Panginoon. Anong sinasabi ng Mateo chapter 18 verse 20? Kung saan dalawa o tatlo o higit pa na nagkakatipon, ako'y nasa kanilang kalagitnaan. Amen. So sa init man, sa ginhawa man, sa hirap man, kung hindi tayo nagre-reklamo sa mga bagay na nakikita natin, mapalag tayo dahil may pagtitiis tayo. Amen. Number 5, kabanalan. Ang mahirap magpakabanal, sabi niya. Pero ang lahat ng yan, magagawa natin kung tayo ay naglilingkod na may matibay na pananampalataya sa Diyos. Amen. Number 6, mabuting kalooban sa kapatid. Ito po yung nagiging tinatawag na sakit ng marami. Na wala silang pakialam sa kapatid, sa pananampalataya, at maging maaaring kapatid sa kanilang pamilya. Kaya kailangan po meron tayo nito mabuting kalooban. At siyempre, yung number 7, yung pagmamahal o yung pag-ibig. Dahil ang pagmamahal o pag-ibig ay siyang susi ng lahat ng mga pagtitiis natin, ng mga paghihirap natin sa paglilingkod. Amen po ba? Palakpakan natin ang Diyos. Kaya sabi po dito sa verse 8 ng 2 Peter chapter 1, sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay na ito, di ba importante kung idadagdag natin ito sa pananampalataya natin? Sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay na ito at sumasagana ay hindi kayo mababayaan maging mga tamad. Parang ang sakit sa tenga, pero alam natin ang katotohanan. O maging walang bunga sa pagkilala sa ating Panginoong Jesucristo. Pansinin po ninyo, kung dadagdagan po natin yung pananampalataya natin, yung the big one, na sinasabi natin, pinakantema natin yan, yung Great Commission para makapagligtas, para makapagpagaling, para magkaroon ng transformation ng maraming tao, mangyayari po ito. Amen? Alam po ninyo, yung binanggit ko ay yun yung mga sinasabi ng misyon at mission ng Panginoon sa atin through the Great Commission. Ngayon, meron po tayong ginugol mismo sa ating Church ng Jesus Christ Fellowship Church of God Philippines. Ano yung goal po natin dyan? Yung tinatawag natin 5M. Hindi 5 milyon. Kung hindi ito yung goal natin, una, mapalago. Alin ang palalaguin natin? Una yung pananampalataya na mayroon ka. Para tumibay, para maging steadfast leader ka. Amen? Pangalawa, mapalawak. Hindi mapalawak ang marami
maraming churches kung hindi una mapalawak mo yung kaisipan mo na hindi ang kalooban mo ang masunod kung hindi ang kalooban ng Diyos. Kailangan palawak yung pag-iisip natin doon. Hindi yung gusto mo kung hindi yung gusto ng Panginoon. Maaaring na yung gusto mo, akala mo, yun ang dapat. Pero meron pang dapat na sundin ka. Walang iba kung hindi yung gusto ng Panginoon. Kaya kailangan mapalawak natin ang ating pangunawa sa mga bagay na ginagawa natin. Pangatlo, mapatatag. Alin ba ang patatatagin natin? Walang iba kung hindi yung pundasyon na mayroon tayo. Ano yung pundasyon natin? Walang iba kung hindi ang Panginoon Jesus. Siya yung pundasyon natin. Kaya nga sinasabi ng Book of Ephesians, ang iglesia ay ang katawan ng Panginoon. At ang ulo ng iglesia ay walang iba kung hindi si Kristo. Amen? Ibig sabihin, ang nangunguna sa atin, hindi rito yung mga leaders natin. Hindi katulad ko. Ako yung ulo, hindi po. Ang ulo na bawat isa sa atin, walang iba kundi si Kristo. At ang katawan ng Panginoong Isus, tayong iglesia o tayong mga tao. Amen. Kaya nga sinasabi ng Acts chapter 20, verse 28, ingatan ninyo ang inyong mga sarili. Kasi kung hindi ninyo ingatan ang inyong mga sarili, paano kayong mga paglilingkod? Tama po ba? Amen. Pangalawa, ano sinasabi ron? Ingatan ninyo ang kawan na pinagkatiwala ng Espiritu Santo sa inyo. Ano yung kawan na yun? Hindi lamang po yung mga sinasabi natin members ng St. Church. Kung hindi una yung members ng family natin, kawan natin yan na dapat nating pangalagaan. Pangatlo, ano sinasabi doon? At pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos. That's why meron tayong tinatawag na Church of God Philippines. Nasa Biblia po yun, yung iglesia ng Diyos o iglesia ng Panginoon. Bakit? Kasi binili ng dugo ng Panginoong Hesus ang iglesia na mayroon tayo, ang ministry nito. Kaya mahalaga po na ang pagdiriwang ng ministry, hindi po natin ito ini-ignore, hindi natin ito pinababayaan, kung hindi, mas lalo natin suportahan. Bakit? Kasi ito ay pangangalaga ng iglesia natin dahil binili ito ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Amen? Kung may impact po ngayon ang ating anibersaryo, maaaring NTC3 lang yan. Pagdating ng 2024, gawin natin yung NTC3, maging NTC7. Makikita natin pare-pareho kung ano yung the big one na tayo ay sumusunod sa good condition. Amen? Ano yung pang-apat? Mapaayos. Kaya nga inaayos po natin eh. Mismo sa ating iglesia, inaayos natin yung mga dapat ayusin. Parang silya lang yan. O tinanin nyo yung mga silya natin. Maayos na maayos ko kung pinicturan niya kanina. Pero kung hindi po tayo nagiging maayos na umuupo dyan, mamaya pag alis mo, iba-iba na ang direksyon na kumuha. Amen? Kaya sinihambing po natin na kailangan maging maayos tayo sa mga bagay na ginagawa natin at higit sa lahat sa mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Marami tayong ministry na ginagampanan ng mga leaders natin. Kaya ano yung panlima? Maging mapagmahal tayo. Maging mapagmahal tayo, hindi lang sa gusto nating mahalin. Kahit kung hindi ka mahal-mahal para sa atin, dapat nating mahalin. Amen? Dahil ang susi ng lahat, walang iba kung hindi yung pag-ibig. Tama po ba?
Kaya rito bilang mga lingkod ng Panginoon, sa goal natin ito, ang sabi nga ng Ephesians chapter 4 verse 16, na dahil sa Kanya ang buong katawan, tayo po yun, na nakalapat na mabuti at nagkakalakad sa pamamagitan ng tulong ng bawat kasukasuan ayon sa paggawang nauukol sa bawat iba't ibang sangkap ay nagpapalaki sa katawan sa ikatitibay ng kanyang sarili sa pag-ibig. Amen. Maglapat-lapat tayo. Magkatawag tayo magkaroon ng tinatawag na division. Huwag tayo magbuod-buod, magkanya-kanya. Kailangan magdikit-dikit tayo dahil yun ang nagpapalakas sa katawan kung ang bawat sangkap ay nagkakalapat sa isa't isa. Amen po ba? Kaya nire-remind ko ang bawat leaders na mayroon tayo. Hindi po pagalingan ng leadership kung hindi nagkakasama-sama, nagkakaisa ang bawat leader para maitaguyod nila ang bawat membro na mayroon siya. Amen? At yan po yung isa sa mga sasabi natin, nasa 1861 pa lang po tayo. Hello? Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya last word na sasabihin ko sa inyo ay ito. About the big one. Kung ano talaga ang kahulugan nito sa ating buhay bilang mga servant ng Panginoon. Ayan po, ano sinasabi diyan? Jesus is our firm foundation, being a servant. Walang sino bang makapagtatayo ng sariling kaharian. Walang iba kung hindi ang pundasyon na binigay sa atin ng Diyos. Doon tayo manatili dahil tinawag tayo ng tapat na magsama-sama, magkaisa sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga, Jesus Christ Fellowship. Doon sa hindi pa nauunawaan, bakit Jesus Christ Fellowship? Maliwanag yung sinasabi ng Bible. 1 Corinthians chapter 1 verse 9. Ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay tapat na tinawag kayo na magsama-sama, fellowshipping in English, sa kanyang anak na si Jesus. Amen po ba? Kaya ang ginagawa po natin, ang ministeryo ito, masasabi ko na hindi ito itinatag ng bawat isang namumuno dito, kung hindi ipinagkatiwalaan ng Diyos mismo. Inanoint ng Panginoon para sa pangalan ng Panginoong Jesus, doon tayo magsama-sama. Naunawa mo ba natin? Pagdating doon sa verse 10, ano sinasabi? 1 Corinthians chapter 9 verse 10, namamanhig si Apostol Pablo. Ano ang pamanhigan ni Apostol Pablo? Na huwag kayong magkabahabahagi, huwag kayong magkakampi-kampi, kung hindi magkaroon kayo ng isang pag-iisip, isang pananampalataya, at maging sa paghabol. Amen. Ganun po pinauunawa sa atin ng Diyos yung dabiguan. Kung pangahawakan po natin, mananatili tayo sa pagkatawag ng Panginoon na tapat tayong tinawag sa kanyang anak na si Jesus. We are called the big one because of the great commission of Jesus Christ. Amen. Kaya nga sabi ko, Jesus is our firm foundation of our being a servant. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Kaya dyan ko po tinatapos yung inilig sa akin ng Lord for how many weeks dahil binigyan din ako ng tinig ng kaaway sa buhay ko. Hindi ako nakakapag-physical visitation sa ating mga local churches
Hindi ako nakakapag-physical meeting sa mga leaders natin. But thanks sa mga bagong teknolohiya, nagkakaroon tayo ng conference. At salamat sa Panginoon, pinatibay na muli ang aming katawan lupa upang humarap sa inyo. Hindi umuupog dahil ito nakahanda na, nakatayo pa rin hanggang sa ngayon. What is amazing for me, kamangha-mangha sa akin. Kasi bakit? Kaninang umaga, sabi ko parang hindi ko kaya tumayo, lumakad. Yung sundo na binigay ng Panginoon ay papalapit na. Kasi binigyan ako ng sundo ng Panginoon, pinasundo ako. Kanina, pagdating ko dyan, kaya ako mapapansin nyo, nakaupo-upo lang. Kaya nung talagang nag-worship tayo, nararamdaman ko na, sabi ko, baka mamaya rin sa harap, tumiklop yung tuhod ko. Pero salamat sa Diyos, dahil yun ang amazing himala ng Panginoon sa mga nito. Kaya ngayon, nais ko po i-recognize yung ating mga frontliners leaders sa ating Iglesia ng Church of God Philippines. And after that, mabigyan ko sila ng certificate of recognition, ay pag-pray ko po sila at doon po natatapos ang bahagi ng inyong kabanlingkod sa pangaral. Kaya I would like to request sa ating secretary, yung ating unprepared or our leaders na tatawagin. Una po, marami tayong leaders sa loob ng simbahan. Pero I would like to give a certificate of recognition those leaders na siya pong namumuna sa mga priority ministry na mayroon po tayo. So, I appreciate and recognize without certification sa lahat po ng mga leaders natin sa bawat local church. At ang Diyos po ang nagpapaabot sa inyo yan. Lahat ng ginagawa niyong pagpapagal, nire-recognize ng Diyos, ina-appreciate ng Diyos, dahil kasama kayo ng mga leaders na tagapanguna na kasama ninyo. Amen? So kung handa na po tayo, Sister Secretary, okay. Pwede ba sis, ikaw na yung tutulungan po ako ng ating secretary para i-mention niya yung mga bibigyan natin ng certificate of recognition this 17th year anniversary. But before that, ay mababasa ko rin sa kanya kung ano yung nilalaman ng recognition. Pakibasa mo nga siya. Okay. Good afternoon po. Jesus Christ Fellowship, Church of God, Philippines, Office of the Steward, certificate of recognition is hereby given to or awarded to for his excellent service, diligent effort, and constant support to the ministry. For Reverend for his excellent service, diligent effort, and constant support to the ministry. According to our verse, Mateo 28:19-20, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Given this day, 30th day of September in the year of the Lord 2023 at Multinational Clubhouse, Covered Court, Parañaque City. Signed our Bishop and Steward, Bishop Ricardo R.H. Campo. Amen. Ito pong certificate na ito ay yung nabinasa po kanina ni Sister Lisa
bilang siya po yung ating National Secretary, ay babanggitin ko po yung mga pangalan dito at please come forward para may bigay po. Siguro dito na lang po abot naman ninyo kung iaabot ko, di ba? Para hindi na kayong tumaas para naman. Okay na yun? Okay, please come forward po tapos mag-stay po kayo dito sa front para po mamaya sa ating prayer. Okay. So, matitibay pa naman yung tuhod ninyo. Siguro I would like also to request na umakit na lang kayo tapos bumaba mag-stay dito. Okay lang kayo mga leaders? Okay. Una po ang Certificate of Recognition ay atin pong inaabot, binibigay ng buong puso at katapatan sa pamagitan ng ministry ito ng Jesus Christ Fellowship. Walang iba kung hindi ang ating Reverend Jonathan Medrano. Siya po ay isa sa ating kasama sa Office of the Steward o OS. At the same time, siya po ang head pastor ng Valenzuela, Bulacan. At siya rin po ay isa sa mga mayroong tinatawag na mission bilang katiwala po sa provincial sa lugar ng Mindanao para ma-disciple po ang ating mga kapaliran. At gayon din siya po ay makasiwa rin ng tinatawag na discipleship program po natin. At siyempre, siya po yung aming tinatawag na isa sa mga deputy steward. Palakpakan natin ang Panginoon. Pastor, salamat sa lahat ng support at pagpapatuloy ng ating paglilingkod. Sunod-sunod na po natin, huwag na natin patagalin kung ano po yung mga kategory nila ay alam po ng unang alam ng Lord at alam nila kung ano yung kanilang mga tungkol. Ngayon, akin pong tinatawagan ang isa pa rin nating Deputy Steward, Reverend Christopher Bautista. Siya rin po yung unong tagapangasiwa ng local church ng Parañaque at gayon din sa outreaches sa Bulacan at sa lugar ng Batangas. Siya rin po ay isa sa ating mga Office of the Steward na kasama sa opisina ng ating punong katiwala. Okay, sunod-sunod na po natin ito. From Office of the Steward, I would like to give the Certificate of Recognition on our Department of Finance, no other than Sister Edna Villanueva. Siya po ay ating pinaka-head ng ating po Finance Department sa ating po ministry ng Jesus Christ Fellowship Church of God in Philippines. Nandiyan ba si Sister Ed? Mama Ed,